So magandang hapon po. I'm so happy to see you. Halata ba? So dito naman po tayo. We're going to talk about God's Master's Plan. Ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Those things that we cannot understand, mga bagay na nangyayari sa buhay natin, tapos kapag itiningin natin sa plano ng Diyos, yun pala. Yun ang swak na swak. So there are times we could not understand, we're very confused. Huwag muna tayong mag-give up. The Lord is doing something because God has His master's plan. Tandaan nyo, ang master's plan ay hindi po leche plan. Hindi nagkaka-leche-leche ang plano ni Lord. Di ba? Tandaan po natin yun. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pagtitibay. Ang plano ng Panginoon ay pagtibayin tayo, palakasin tayo. At yung ating idea ay tanggapin ang iyong kahinaan upang ang kalakasan ng Panginoon ay sumainyo at sumainyo rin. Alam niyo po ba, minsan talagang hindi nilagay lahat ng Panginoon, lahat ng kalakasan sa isang tao. Makikita mo isang tao, ang galing niya sa basketball. Mahina naman sa math. Diba? Ang ayos ng tindig, itsura. Tall, dark, and never mind. Pero mayroon pa rin pagkukulang. Di po ba? Hindi nilagay lahat ng Panginoon. Lahat tayo mayroong weakness. There is some kind of imperfection sa atin na kung saan ginagamit ng Panginoon yun para tayo palakasin. Wow. Kakaiba po yung idea na yun, ano? So, tayo po ay papasok sa buhay ni Pablo. Kailan ba mahina si Pablo? Para sa akin, kung binasa mo po yung buhay ni Pablo, nung nakilala niya ang Panginoon, he went so straight. Diretsong-diretso po ang buhay niya. Hindi ko nakita na may weakness si Pablo. If you're going to study, character study, pag-aralan niyo po yung buhay ni Pablo, hindi ko nakita na mayroon siyang kahinaan. But at this point, sa ating pag-usapan ngayon, meron po siyang pinoint out na kahinaan. At sa kanyang kahinaan, doon ngayon lumalabas ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Pakitanong mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay? Naalala ko si Corina Sanchez, no? Handa ka na ba? Ang ating po pag-usapan ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 10. Yan. So, ang ating pong outline ay righteous boasting, ang tuwid na pagmamalaki, humbling reminder, paalala na nagpapakumbaba ang God's purpose, ang hangarin ng Panginoon. At this time po, iba ang pag-uusapan natin. Hindi ito kwento, kundi ito ay tungkol sa buhay ng Panginoon, kay Pablo. And then before we continue, let's pray. Lord, salamat Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na pag-aralan ulit ang inyong salita, Lord. Para Panginoon, ang salitang ito, yung katotohanan ng inyong salita ay mapamuhay namin at mabago ang aming buhay. Lord, Holy Spirit, work in us, Lord. Work through us. Ikaw, Lord, ang kumilos. Ang inyong tagapagsalita, Lord, ay tao lamang. Kailangan ka namin. In Jesus' name, Amen. Masama bang magmalaki? Is it wrong to boast? Masama bang magmalaki? Ipagmalaki mo yung isang bagay. Siguro kung maliit ka, mahirap magmalaki. Di po ba? Titingnan natin. Dito po sa verse 1, sabi doon, I must go on boasting, although there's nothing to be gained. I will go on boasting. I will go on to visions and revelations from the Lord.
Tingnan natin yung salitang boasting. Kasi po sa 1 Corinthians and 2 Corinthians, the church of Corinthians is very talented, gifted. It is the church na marami pong gifts. Makita niyo po doon, tinakal talaga ni Pablong about gifts. May gift in tongues sila, gift in healing. Kompleto po sila. Marami din pong mayayaman sa Corinth, sa Church of Corinth. Kaya lang po, medyo may kataasan ang kanilang pag-iisip. May kayabangan. There was a time na naglo-Lord Supper sila, hiwalay yung mayayaman sa mahirap. They are discriminating yung mga mahihirap. So dito, in the 2 Corinthians, there was a point na kini-question nilang pagiging apostle ni Pablo. Sobra, no? Sa sobrang nilang mataas. Mataas pong level nila eh. Isa kasi sa mga sikat na city sa Rome ay Corinth. So dahil advanced sila, parang maganda yung syudad nila, maraming mayaman, maraming gifted, maraming talented, mukhang umabot sa isip nila, mukhang umabot sa utak nila yung kanilang level. And sometimes, they're questioning, even Paul, yung pagiging apostol niya. By the way, Paul was ordained by God. Hindi po normal kasi. He was not part of the 12. Pero pagkatapos po nung persecution, pagdating ng mga tinawag si Paul ni Lord. Ibang pagtawag sa kanya. Hindi kagaya kila Pedro, kila Juan, nakasama ng Panginoon for 3 years. But God called him to become an apostle, to the Gentiles. Siya po yung magiging missionary to the Gentiles. Tinawag din po siyang apostles. Kaya lang medyo hindi yung normal way of being an apostle. Kaya kini-question ng mga Corinth. Kaya medyo may kataasan ang Corinth, ang mga Corinthian believers. May konting kayabangan. Pero ngayon, pag-uusapan ngayon ni Pablo, sabi niya, yung pagyayabang, may tamang gamit yan eh. This is what we call righteous boasting. Sabi niya, if I will boast of God's vision, God's revelation. So makita natin, mga kapatid, as we abide in God, as we indulge, pag tayo nagpapakalalim sa Panginoon, nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng Bible, the Lord will reveal. Remember, God wants to speak to you. Gusto ka niyang kausapin. Kung ikaw, yung crush mo, lagi mong tinitingnan. Sa tuwing tumitingin siya sa'yo, biglang mong inaalis. Pag hindi siya nakatingin, talagang tingin na tingin ka. Gusto mo siyang makasama, gusto mo siyang makausap. Si Lord pa kaya? Mahal na mahal ka niya. He wants most of the time to be with you. Actually, may gusto siyang sabihin sa iyo eh. Yun lang, minsan tayo, walang time. When we open our Bibles, He will reveal something. Kaya nga, ang ganda nung sa Abide series na listening in prayer. Wala kang hihilingin, wala kang tatanungin, kung hindi, makikinig ka lang. Lord, tell me. At si Lord, magsasalita. Ganyan ngayon ang nangyayari kay Pablo because he became so close to God. Marami mga revelations. Actually, kung babasahin niyo po yung mga epistles ni Paul, nakakagulat. Nakakagulat po. Ephesians chapter 1. Yung kanyang revelation about foreknowledge, about election, nakakagulat po. Yung mga idea na napakalinaw niyang pinaliwanag, hindi gaanong mapaliwanag ng mga apostles kasi hindi sila gaanong aral, kagaya kay Pedro. Pero pagdating kay Pablo, aral si Pablo. Mataas ang kalibre ni Pablo. Alam niyo po ba yun? Kulang na lang maging member siya ng Sanhedrin. You know his teacher? The teacher of Paul is Gamaliel. The greatest teacher na kinikilala, even the Sanhedrin at that time. Gamaliel. Siya po yung pinakakilala at pinakarespetadong teacher, guru at that time. Galing si Pablo doon. But because of following Christ, tinakwil niya lahat yan. But he is being close to Christ. A lot of revelations.
Sinabi ng Panginoon. The more we take time with God, the more that God will talk to us. Kakausapin ka ni Lord. May sasabihin siya sa'yo. Yan ang gustong sabihin ni Pablo. I want to boast, I will boast in my revelations of God. Pag sinabi mo ang mga revelation of God, that's not actually boasting. That is declaring what God is telling you. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang plano niya sa church. Actually, it's no longer boasting. Pangalawa po is boasting out about others. Tingnan niyo po sa verse 2 hanggang verse 5, I know a man in Christ who 14 years ago, who caught up in the third heaven. Tamo, binabanggit pa siyang third heaven. So, simple lang po yon. The first heaven, yung sky, yung nakita natin sky. The second heaven is the multiverse. The multiverse po. Hindi na po universe. Marami pala ang mga universe. So, multiverse. After the multiverse, the third heaven is paradise, where God is. So, sinabi niya, I saw a man caught up in the third heaven, whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know this man, whether in the body or apart from the body, I don't know, but God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things that can no longer be permitted to tell. So may nakilala daw siyang tao. Nakita niya sa third heaven. Pablo, habang nakikipagniig sa Panginoon, may nakita siyang vision. At nakita siya, nakarating na siya sa paradise. Grabe, no? Just like John the Beloved in the islands of Patmos, yung buong revelation po, nangyari po yan sa island of Patmos. Pinakita na sa kanya, dinala siya doon sa heaven, pinakita sa kanya lahat. Because he is so close to the Lord. Ganito din si Pablo. Sabi niya, if I will boast, I will not boast about myself. I will boast about others. Hindi po mali yun. Alam niyo po ba na pag pinagmalaki natin yung ating pambansang kamao, sino yon? Si Pacquiao, the pride of Filipino people. Di ba? Di ba? Pinagmamalaki natin yun, ibang tao. Kasi talaga naman, 8th division. Di ba? Lalaban po siya sa sa Olympics. Yun na lang daw hindi niya na grabe, no? Pati Olympics, lalabanan niya. Pagka ganun, lalaban ako. Makakalaban ko si Pacquiao. Hindi lang ako magpapatama. Tatakbuhan ko lang siya. Makita natin, pagka ibang ating pinagmamalaki, ito po'y hindi kayabangan. Ang pinagmamalaki natin yung dapat ipagmalaki. Pambansang kamao, pambansang ilong. Si Alan Kay po ba yun? Yun. So, makikita po natin na iba-ibang mga sa atin sa Olonga po, meron tayong mga artista, di ba? Pinagmamalak, taga-Olonga po yan. Megan Yang, yung mga Yang family, taga-Olonga po yan. So, kapag iba pong pinagmamalaki natin, hindi yung sarili natin, okay, it's okay. And then, sabi po lastly, when we boast, sabi sa 1 Corinthians 10, 1 Corinthians 1:31, let him who boast, boast in the Lord. Kapag si Lord ang pinagmalaki natin, anong tawag doon? That's worship. Diba? If we lift up the name of the Lord, tinaas natin ang pangalan ng Panginoon, anong tawag doon? Diba? That's worship. Ginawa natin kanina. Diba? Pinagmamalaki natin, my God will never leave me nor forsake me. Pagmamayabang ba yun? We are speaking the truth about God. Tinataas natin. So, kapag ang ating pinagmamalaki iba, hindi sarili natin, that is what we call righteous boasting. Ngayon, sabi ni Pablo sa verse 6, even I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth.
So ang pinagmamalaki niya, yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanya, hindi daw yun. Okay? Hindi daw siya magiging hangal. Kasi ang sinasabi niya, katotohanan. Yung sinasabi ng Panginoon sa kanya, pinipreach niya, that's what we call preaching. Prophesying. Telling the message of God, sinabi sa'yo, tapos sabihin mo sa maraming tao, that's prophesying. Speaking the truth. Pero sabi niya, minsan, sabi niya, I refrain. This is the wise choice. Sabi niya, I refrain so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Sabi niya, minsan hindi ko na sinasabi yon kasi baka ang taas-taas na ng tingin sa akin ng mga tao. Nakita niyo yung wisdom doon. Paul will always talk to us. Actually, buong gabi, maghapon, kayang magsalita ni Pablo about the things that God is telling him. Kaya sabi niya, sometimes hindi ko ginagawa yon. Baka kasi sobrang itaas na ako ng tao. Ilalagay na ako sa pedestal. Alam niyo yung pedestal? Itaangat na ako. There are people who are doing like this. May mga taong gumagawa nito na inaangat nila ang pastor sa napakataas. As if the mga sila, mahalikan ko lang ang singsing ni pastor. Gagaling na ako. Hala. Masyadong holier than thou ang tingin natin sa mga leaders. Kaya nga, di ba si Pedro, nung nakita ni Cornelius, nagpatira pa. Mali naman po yun. Sobra naman yun. Sometimes, Paul, nararamdaman niya na kapag ipapagmalaki niya ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanya, baka naman masyado siyang iangat. Galakad siya, lumulutang na siya. Ang tingin sa kanya ng tao, sobrang taas na. So, that's his choice. Sabi niya, ayoko. And then, alam ni Lord, tayong mga tao ay tao pa rin. At kapag tayo ay mas lalong binibless ni Lord, the more blessings that we have, baka may tendency tayong yumabang. So because of this, may ginawa si Lord na firewall para hindi maging mayabang si Pablo. May ginawa siyang, tawag dito, may nilagay siyang isang bagay na will keep him. Parang yung tatalian siya para hindi siya magmalaki. Ito na po yung humbling reminder. God gave him a thorn in the flesh. Tinik. Sino ito kumakain ng bangus? Anong meron sa bangus? Matinik. Saan matinik ang isda? Sa paglangoy. Okay. Yung bangus po, lalo na yung buntot, yun ang pinakamatinik. Ewan ko ba, pag tayo natitinik, bakit tumatawag tayo ng pusa? Pinapagano ng pusa. Bakit kaya? Tapos nawawala naman, no? Pamahiin ba yun? Pero kasi tayo, alam nyo mga kapatid, tinik pa lang yun. Natinig ka pa lang sa lalamunan mo, masakit na. Ano pa kaya yung binigay ng Panginoon? Ano ba tong tinik sa laman na binigay ng Panginoon kay Pablo? It's a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment. Grabe, Binigyan siya ng sakit sa katawan niya. Physical ito. Binigyan siya ng sakit para po, okay? At tapos yung sakit na to ay inalaw si Satan na para pahirapan siya. Ang interpretation niya, ang pinakita sa kanya ng Panginoon na siya ay binigyan ng sakit at itong sakit na to ay galing kay Satanas para siya pahirapan. It's painful. Excruciating. At siya ay, actually ito, nahihirapan. Marami pong haka-haka ang mga Bible scholars about the thorn in the flesh. Isa po sa haka-haka nila yung kanyang mata. Malabo daw ang mata ni Pablo. Sabi niya sa Galatians, I am the one who wrote this, kaya see how big letters I use. Kapag ang tao daw, ito sabi ng psychology, o sabi ng mga ophthalmologist, na kapag lumalaki daw ang sulat mo,
ang ibig sabihin noon, lumalabo yung mata mo. Pero kung sulat daw natin ay maliliit, malilinaw ang mata kasi nababasa. Para mga estudyante ko, anak, halika rito. Paki-interpret yung sinulat mo. Masyadong maliliit, hindi ko mabasa. Nakasalamin na ako nito Yun. Pagka maliit daw, malinaw ang mata. Pero pagka tumatanda daw tayo, lumalaki yung sulat natin, lumalabo daw yung mata natin. So most probably, hindi lang yung paglabo ng mata niya, pati yung mata niya nananakit, sumasakit. Sa time na yun, wala pang mga ophthalmologist. Or, ang sabi nila, baka sa sobrang parusa kasi may mga lashes. Alam niyo ba na sila Pablo ay sa Philippi, nakulong sila, sila ay hinagupit. There was a time na muntikan na silang mamatay. Sobrang pinarusahan. So dahil siguro sa dami ng physical na tatanggap si Pablo, baka merong nabuong sakit doon. Deep within him na masakit talaga. Nagpapahirap sa kanya. So, binigyan siya ng Panginoon ng ganito to preserve him, to protect him. Nung nalaman niya ito na meron siya, ikaw, pag meron kang problema, what is the first response? Pag may naramdaman kang sakit, what is the first response? Thank you, prayer. Sabi doon, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Sino bang gustong lagi nasasaktan? Sino gustong lagi nasasaktan? Anong tawag doon? Ano po? Masokista. Yung gustong nananakit, ang tawag doon ay sadista. Walang taong gustong lagi nasasaktan. Of course, kahit si Pablo. Sabi niya, Lord, 3 times siya nag-pray Take note, 3 times. Nagtaka siya, hindi sinagot ni Lord. Mga kapatid, if you were praying about your diseases or sickness, at God did not answer, He did not answer to take it away, God has a purpose for this. Sumagot ang Panginoon dito, pinaliwanag niya, ay Pablo, hindi ko tatanggalin sa iyo yan. Pero dito po, the first response, if you have problems, you have sickness, pray. Ask for the elders to pray about it. Then prayer of a righteous man will heal your sickness. Pag hindi po nawala yan, God has a greater purpose. Okay. So, what is the purpose of God? Tinanong ni Pablo, Lord, pakitanggal nga. Sabi ni Lord, but He said to me, my grace, babagalan ko po, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. I want you to know, I want you to feel weak. Because when you are weak, my power is made perfect in your weakness. Dalawang grace po ang nakilala ko. Si saving grace. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved. Saving grace. Ngayon po, may panibagong grace. Ano yon? Sufficient grace. Mga kapatid, kapag gusto ng Panginoon pagdaanan natin yung pain, pagdaanan natin yung disease, pagdaanan natin yung hurt emotionally, pagdaanan natin yung problem psychologically, si Lord hindi tayo iniiwanan. Meron siyang pinupuno sa atin, sufficient. Sabihin ng sufficient, sapat. Kung meron kang pagdadaanan ng malaking bagay, meron kang pagdadaanan ng mahirap na bagay, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? He will give you His sufficient grace. The grace that will sustain you during your problems, during your pain. Hindi iiwanan ng Panginoong mag-isa. Sabi niya, halika dito anak, 2 tayo. Alam niyo yung footprints in the sand? The song, Footprints in the Sand.
Sabi niya, nung ako naglalakad, Lord, 2 sets of footprints. Tuwang-tuwa ako dahil nafe-feel ko kasama kita. Nung nagkaroon ako ng problema, Lord, tinatanong ko, bakit isang set na lang ng footprints? Iniwanan mo ba ako? Alam mo, sagot ni Lord, anak, mahal kita. At sabi niya, hindi kita iniwanan. Ng times of problem, ang nung ginawa ko sa'yo, binakay kita. That's sustaining grace. That is sufficient grace. During our problems, during our pain, binabakay tayo ni Lord. Kaya nakita niya 1 set of footprints. Mga kapatid, let me tell you this. Meron talaga tayong pagdadaanan. Hindi ko kayo tinatakot. Every one of us, we're going to face challenges. Physical, emotional, relational, trabaho, we will face that. But don't forget the sufficient grace of God. The power of God. I can do all things through Christ who gives me strength. Ang nagpapalakas sa atin, ang lakas ng Panginoon. For the joy of the Lord is your strength. Yun po nagbibigay sa atin ng lakas. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Pag meron kang pinagdadaanan ngayon, masakit man yan, mahirap man yan, with the Lord, daanan mo lang. Huwag mong tatambayan. Pag tinambayan mo yan, papasok na ang demonyo. Bubulong-bulong na yan sa'yo. Yan, pinabayaan ka na ng ano mo, gano'n. Simba-simba ka pa, tinan mo may sakit ka, gano'n. Marami pong sasabihin sa'yo. Daanan mo lang. Lahat talaga tayo may pagdadaanan. Even Paul, napaka-close kay Lord yun ha. Mayroong binigay sa kanya. But this is to protect him. Kasi may tendency tayong maging mayabang. Pero, the Lord gave him this sickness, this disease, para hindi siya magmayabang. Sabi ng Panginoon, may grace. Pag may problema tayo, tutok tayo sa biyaya ng Panginoon. Marami po sa inyo may pinagdaanan pero ngayon nandito pa rin. Alam niyo kung bakit? Sufficient grace. You are here because of God's grace. Kung ikaw yun, di mo kaya eh. Kung ikaw lang yun, hindi mo kakayanin. Yan po ang biyaya ng Panginoon. And then, because of that, si Pablo nagkaroon ng conclusion. Sabi niya, therefore, alam niyo nung una, confused si Pablo eh. Ngayon, nalinawan na ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, insults, hardship, persecution, difficulties. Aba, nasobrahan naman tong si Pablo. Weakness lang. Sinama niya pa yung insults, hardship, persecution, difficulties. Naranasan niya kasi yun mga kapatid. Iniinsulto siya, pinipersecute siya, marami siyang pinadalang mahirap. Kinuwento niya na yun nung nauna. Sabi niya, yan ang gusto ko. Mga kapatid, may mga bagay na uncomfortable, inconvenient. Tinaalis tayo ni Lord sa ating comfort zone. Alam niyo ba yon? Tatanggalin ka niya kung saan ka comfortable para ikaw ay lumago. Hindi ka lalago hanggang kumbinyente ka mga kapatid. Hindi ka lalago kung nandoon ka sa magandang sitwasyon kaya nilalabas ka ng Panginoon para masubukan yung faith mo. Mas lalo kang lalago kapag nasusubukan ka, nata-try out ka. Ganun ginagawa ng Panginoon. God is very wise. He's very wise. Kaya sabi ng Panginoon, nag-conclude siya. Sabi ni Pablo, yan ang conclusion ko ngayon. Mas masaya ako pag naghihirap ako sapagkat pag ako ay weak, the power of Christ will rest in me. Alam niyo mga kapatid, pag feeling natin malakas tayo, pag feeling natin magaling tayo, pag feeling natin tayong pinakasikat sa buong mundo, diyan tayo bumabagsak. Remember that. Pero kung tayo ay mahina at sa panahon ng kahinaan, the Lord will lift us up. The Lord will lift us up. Then,
Ito po ang prinsipyo. Let me tell you this. Sabi niya doon, I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For I am weak, then I am strong. Kung kailan ikaw nangailangan ng tulong, when you're at the end of your limit, God will supply the rest. Alam niyo yung mananakbo, yung magaling na Christian na mananakbo, sabi niya, Lord, yung chariots of fire, sabi niya, tatakbo ko lang yung kaya ko, Lord. Yung hindi ko kaya, ikaw nang bahala. Mga kapatid, in everything that we face, Lord, hanggang dito ako. Ikaw na pong bahala. Bakit ang the wall of Jericho nabasag sa sigaw? Bakit pinaikot-ikot sila Joshua at the wall of Jericho? The wall was that never been breached. Yung wall na hindi pa po nababasag. Bakit nabasag yun sa sigaw? Sigaw ba? Dahil ba sa sigaw nila nabasag? Dahil ba sa sigaw na nasira yung wall? No. Kaya po sinabi ng Panginoon yon, sumigaw kayo, bumagsak yung wall. Kasi hindi po dahil sa sigaw. Dahil kasama nila ang Panginoon. Bakit si Gideon kailangan alisin ang lahat ng mga tao at matitira 300 against the Midianites? 10,000. 300 against 10,000. Sa palagay nyo, mananalo sila? Pero anong dala ni Gideon? Torches. Jar. Binasag yung jar. Tinaas ang torches. Sumigaw sila. Nagkalituhan ang mga Midianites. Nagpatayan ang mga Midianites. Wala silang ginawa. Anong ginawa nila? Kinuha na nila yung mga natirang pagkain. See? Ang gustong makita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin. Si Moses, tumakbo, umalis sa Egypt, napunta sa Red Sea. Wala na po silang escape. Umahabol na ang Egyptians. Ano nangyari? Sabi ng mga Egyptians, mahinang general pala tong Diyos ni Moses. Tingnan mo, wala silang tatakasan. Nilagay talaga ng Panginoon sa sitwasyon sila Moses at maraming nag-grumble, maraming sinisisi si Moses. Sabi ko na nga ba kaya mo kami nilabas dito para ilibing dito sa labas eh. Ang dami naman ng libingan sa Ehipto, bakit dito pa? But they never see the power of God to part the Red Sea. Mga kapatid, during our weakness, God's power will show. Kaya mga kapatid, sa ating bansa ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, palakasan. Uy, weak ka pala eh. Sa ating mga Kristiyano, when I am weak, then He is strong. My God is so big, so strong and mighty, there's nothing my God cannot do. Mga kapatid, kung may dinadala ka ngayon, at your weakest point today, huwag kang malungkot because God's power will come out. Sabi nga dito, humble people don't think less of themselves. They just think of themselves less. Dr. Ivan Misner, embrace your weakness so that the power of God's strength may be revealed through you. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong kahinaan. Tanggapin natin yan. Tao tayo, nagkakamali tayo. But in our weakness, God's forgiveness, God's power, God's provision, yung God's presence, yung nagpapalakas sa atin. Alam niyo bakit natalo ni David si Goliath? Hindi siya nakatingin kay Goliath. Nakatingin siya sa Diyos niya. Kilala niya ang Diyos niya. That his God is bigger than Goliath. Let's pray. Aming Ama, aming Amang makapangyarihan, napakagaling talaga ng plano mo, Lord. Even to the point na hindi namin maintindihan, even the point of pain, even the weakest point of our life, may plano ka, Lord. Salamat, Panginoon, dahil
kapag wala na kami gaanong makita, Lord, wala na kaming malapitan, Lord, nandyan ka lagi, extending a hand to us. Thank you, Lord, for your sufficient grace. Lord, nandito kami lahat, Panginoon. Saksi kaming lahat, Panginoon. Kami, Panginoon, ay witnesses of your sufficient grace. Nandito kami, Panginoon, kami lahat. Tinulungan mo kami. Kami, Panginoon, kayo pong nag-provide sa amin. Pinalakas mo kami, Lord. Napagdaanan namin ang lahat ng mga bagay because of your sufficient grace. Thank you, Lord. And Lord, sino man, Panginoon, na kailangan ng encouragement? Sino man dito, Panginoon, na may pinagdadaanan, nahihirapan? Lord, embrace that person. Encourage the person. You're always there. You never leave us nor forsake us. Purihin ka, Ama. In Jesus' name. Sa loob ng 2 minuto, pahintulutan nating tumahimik ang ating mga puso at mag-reflect sa mga sumusunod na tanong. Let's all rise together as we sing our response song. Suko dulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo
Thank